Nauwi sa walkout ng mga taga-minorya ang debate sa plenaryo ng Senado ngayong gabi. Kaugnay po ito sa mungkahing amyendahan ng rules ng Senado para payagan ng remote o virtual na pagdalo sa sesyon. Git po ng ilang taga-minorya, mismong Senado ang lumalabag sa sariling rules nito. Saksi si Ian Crew. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado kanina ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way po. Ano yung mga rules? Sir, give way po. Tayo. Hindi tayo lukuhin. Paano ba, sir? Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga kasamay sa Sir, bakit po kayo nag-walkout? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung kaya mga rules, mali yung proseso. Wala po ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Ngayong gabi, sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Tutol dito si Senador Kiko Pangilinan at kaisa niya si Senadora Risa Ontiveros na sa Lunes pa pwedeng pagbotohan ng mosyon ni Marcoleta dahil ngayon lamang daw nagmosyon si Marcoleta matapos ibalik sa plenaryo ang mosyon niya noong May 11. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspinde ang sesyon pero makikitang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, ang nais si Senate President Cayetano, pagbotohan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Git ni Senador Erwin Tulfo, pwede lang ang virtual na pagdalo kung may force majeure o national emergency. Baka raw dahil may makukulong na senador kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President. Madam Chair, the We recognize gentleman Senator- is out Senate of President. order
because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Nagsasalita pa si Cayetano nang maganap na ang walkout. Hearing on the Blue Ribbon of that control, mababanggit ka rin. You do not make that kind. Tanging si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hanay ng minorya. Kalaunan ay inadjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Life goes on. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinatay umano sa sakal at pinagnakawan pa ang isang babaeng 89 anyos sa loob mismo ng kanyang bahay sa Iloilo City. Ang suspect, sinibak na trabahador sa negosyo ng biktima. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Alas 8:05 ng umaga nitong linggo, nang makuhanan sa CCTV ang 89 anyos na si Lola Virgie. Pinapasok niya ang isang lalaki sa loob ng kanyang bahay sa Iloilo City. Bago mag-alas 9 ng umaga, makikita ng paalis ang lalaki at may bitbit na gamit. Ang lalaki, isa sa mga nasibak na trabahante sa construction business ng biktima. Siya ang itinuturing na suspect ngayon sa pagpatay kay Lola Virgie. Bagaman hindi na isinapubliko, nakuhanan din ang pagpatay kay Lola Virgie at pagkaladkad sa kanya papunta sa kwarto. Napanood daw ng anak ng biktima na nasa abroad ng CCTV, kaya tumawag siya sa kaanak para makiusap na puntahan ng ina. Nakitaan ng mga palatandaang sinakal ang biktima. Grab sa liog, bilogin sipit sa liog, kaginyod-yod pakadto dito sa may kitchen nga way. Kay yung kitchen nga way nga na, dito ang kitchen, dito gatubang ang room sang tigulang. Ang suspect, kinilalang si Jerry Lima na tubong Mambusaw Capiz at pansamantalang nakatira sa Leganes, Iloilo. Ayon sa pulisya, kalalabas lang ni Lima mula sa kulungan. Posible umanong inakala ng biktima na may transaksyon sa kanyang suspect, kaya pinagbuksan niya ng tarangkahan ng bahay. Paniwala rin ng mga pulis, pag alis ng suspect noong linggo ay bit-bit na niya ang mga ninakaw umanong relo, mga alahas at cash. Pag nanakaw at galit ang tinitingnang motibo sa krimen. Isa sa mga motibo gid nga mag-grab gid siya. Mag-grab gid siya kay ang suspect nga daan nalulong na sa mga sugal. Pinaniniwalaan ding plinano ng suspect ang krimen dahil sinadya umano itong naka-day off ang kasambahay ng biktima. Pinuntahan ng news team ang bahay ni Lima sa bayan ng Leganes para makuha na ng pahayag, pero walang tao roon. Patuloy siyang hinahanap. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit po ng Ombudsman na hindi panggigipit sa mayorya sa Senado ang nakatakdang pagsasampa nila ng kasong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Inihahanda na rin daw nila ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Joseph Moro. Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ng mga state witness na ngayon. Kumaihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Ulitin ka para sa tingin mo, sir. Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento nang tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBR mo, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ang first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBR mo, wala silang record
na ako ay may insertion ng ganong halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan. Wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senador Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw, sabi ng ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Pero itinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chisa Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasapina namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record na yung in-insert na lang sa loob ng final version ng budget. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinisikap din namin makuha ang panig ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga inihahandang kaso ng ombudsman laban sa kanya. Pero dati na pong didepensahan ni Romualdez ang sarili at iginiit na hindi siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. Samantala, naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Kaugnay pa rin ito ng reklamong plunder dahil sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 milyong piso mula kina Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Viray noong 2025. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng Ombudsman na flight risk ang 4 dahil may pera sila at may kakayanang umalis sa Pilipinas at manatili sa ibang bansa. Hindi muna nagbigay ng payag si Marcoleta kaugnay sa PHDO. Pero dati nang sinabi ni Marcoleta, masasagot siya sa tamang forum. Dati na rin niyang sinabing ang investigasyon laban sa kanya ay paraan umano para patahimikin siya. Sinisikap po naming makuha ang payag ng 3 pang individual na inisyuhan ng PHDO.